Sa video na ito, ibabahagi natin ang isa zero gawin na makakatulong upang mapatakbo ang iyong sasakyan ng lampas 600,000 kilometro at mapanatiling matibay ang makina sa loob ng maraming dekada. Maraming tao ang naniniwala na ang makina ng sasakyan ay nasisira lamang dahil sa pagtanda. Ngunit ang totoo, maraming makina ang nasisira ng maaga dahil sa mga pang-araw-araw na gawain na unti-unting sumisira rito mula sa loob. Samantala, may mga driver sa iba't ibang panig ng mundo na nagawang patakbuhin ang kanilang mga sasakyan ng daan-daang libo, kahit milyon na kilometro gamit ang simpleng maintenance at matalinong paraan ng pagmamaneho. Ngayon, matutuklasan mo ang eksaktong mga gawi na tumutulong para tumagal ang makina taon-taon. Maaaring mukhang maliit ang ilan sa mga tip na ito, pero kapag pinagsama-sama, malaki ang maitutulong nila para mapahaba ang buhay ng iyong makina at makatipid ka ng libo-libong piso sa pagkukumpuni. At siguraduhing manatili ka hanggang sa pinakadulo dahil ang gawi bilang 1-0 ay isa sa mga pinakanakakaligtaang paraan para maprotektahan ang makina, ngunit maaari itong magdulot ng napakalaking epekto sa haba ng buhay ng iyong sasakyan. Simulan na natin. Gawi #1, huwag kailanman lalaktawan yan pagpapalit ng langis. Kung may isang maintenance na may pinakamalaking epekto sa buhay ng makina, ito ay ang regular na pagpapalit ng langis. Isipin mo kung ano ang nangyayari sa loob ng iyong makina bawat segundo na ito ay umaandar. Libo-libong metal na piyesa ang gumagalaw sa napakataas na bilis. Ang mga piston ay umaakyat at bumababa. Ang mga balbula ay bumubukas at nagsasara. Ang crankshaft ay umikot. Ang mga bearing ay sumusuporta sa napakalalaking puwersa. Kung walang tamang lubrication, ang lahat ng bahaging ito ay mabilis na magkikiskisan at masisira. Dito pumapasok ang engine oil. Lumilikha ang langis ng proteksyon sa pagitan ng mga gumagalaw na bahagi. Binabawasan nito ang friction, tinatanggal ang dumi, tumutulong sa pagkontrol ng init, at pinipigilan ang labis na pagkasira. Pero hindi panghabang buhay ang langis. Bawat kilometro na tinatakbo mo ay unti-unting nagpapahina rito. Naiipon ang maliliit na metal particles. Nahahaluan ito ng alikabok at byproducts ng combustion. At ang init ay unti-unting sumisira sa proteksyon nito. Sa kalaunan, hindi na ito epektibo. Kapag nangyari yon, mas bumibilis ang pagkasira ng makina. Madalas, tahimik itong nangyayari. Walang alarm. Hindi palaging may warning light. Mukhang normal pa rin ang makina habang dahan-dahang nasisira. Ito ang dahilan kung bakit minamaliit ng marami ang kahalagahan ng oil change. Iniisip nila, maayos pa naman ang takbo. Pwede pa to sa susunod na buwan. Sa next time na lang. Pero ang totoo, naiipon ang delay na yan. Sa loob ng ilang taon, ang paulit-ulit na pagpapaliban ay pwedeng magpaikli ng malaki sa buhay ng makina. Madalas makita ng mga mekaniko ang makapal na sludge sa mga makinang napabayaan. Hinaharangan nito ang daloy ng langis at binabawasan ang lubrication kung saan ito pinakakailangan. Kapag malala na, napakamahal na ng repair. Ang magandang balita. Madaling maiwasan ito. Sundin ang maintenance schedule ng manufacturer. Gamitin ang tamang uri at viscosity ng langis. Palitan ang oil filter kapag kailangan. At huwag balewalain ang service reminders. Kung ikukumpara sa pagpapalit ng makina, napakamura ng oil change. Halos lahat ng may high mileage na sasakyan ay may isang ugali. Disiplinado sila sa langis. At ang disiplina na iyon ang nagbibigay sa kanila ng daan-daang libong dagdag na kilometro. Gawi #2, painitin ng tama Genzi makina. Pag-usapan naman natin ang isang bagay na madalas balewalain araw-araw. Ang unang ilang minuto matapos paandarin ang makina. Isipin mong kakagising mo lang tapos bigla kang tatakbo ng buong bilis. Hindi mo yan gagawin, kailangan ng katawan ng oras para mag-adjust. Ganoon din ang makina. Kapag malamig ang makina, maraming nangyayari. Mas malapot ang langis. Hindi pa ganap ang expansion ng mga piyesa. Hindi pa naabot ng lubrication ang lahat ng critical areas. Sa panahong ito, mas mataas ang wear. Kaya ang cold start ay isa sa pinaka-stressful na sandali para sa makina. Pero may mga driver na agad umaarangkada ng malakas. Biglang sumasabay sa traffic. Binibigla ang akyatan.
Pinipiga ang kiil agad. Lahat ng ito ay nagdadagdag ng stress sa mahinang estado ng makina. Ang tamang paraan ay simple. Paandarin ang makina. Bigyan ng kaunting oras para mag-stabilize. Pagkatapos magmaneho ng dahan-dahan. Panatilihing katamtaman ang rein. Iwasan ang biglang acceleration. Hayaan itong uminit ng paunti-unti. Sa modernong sasakyan, mas mabilis itong uminit kung dahan-dahang ginagamit kaysa pinapabayaan lang nakaidle. Hindi mo kailangang mag-aksaya ng gasolina. Ang goal ay iwasan ang bigat na load habang malamig pa. Sa loob ng ilang taon, malaking bawas ito sa internal wear. Maraming tao ang nakatuon lang sa maintenance. Pero nakakalimutan nila ang daily driving habits. At ang totoo, dito talaga nakasalalay kung tatagal ang makina o hindi. Gawi #3, gumamit ng dekalidad in a fuel. Pag-usapan natin kung ano ang pinapakain mo sa makina araw-araw. Fuel. Akala ng marami performance lang ang naapektuhan nito. Pero nakakaapekto rin ito sa pangmatagalang kalusugan ng makina. Kailangan ng makina ang malinis at efficient na combustion. Kung mababa ang kalidad ng fuel, hindi ito magiging maayos. Unti-unting mabubuo ang deposit sa loob ng makina. Sa fuel injectors. Sa intake valves. Kahit sa combustion chambers. Sa paglipas ng panahon, magdudulot ito ng raw operation, mababang efficiency, at dagdag stress. Simple lang ang solusyon. Bumili sa mapagkakatiwalaang gas stations. Makakatipid ka ng kaunti sa murang fuel. Pero kung pangmatagalan ang pag-uusapan, mas mapapamahal ka. Mahalaga rin ang tamang octane. May sasakyang pang regular fuel lang. May kailangan ng premium. Sundin ang manufacturer. Maling octane katumbas equals posibleng engine knocking at poor performance. Ganito yan. Kung gusto mong maging malusog ang katawan mo sa loob ng dekada, pipiliin mo ang tamang pagkain. Ganoon din ang makina mo. Ang fuel mo ang bumubuo sa araw-araw nitong kondisyon. Mas maayos na fuel katumbas equals mas maayos na makina sa katagalan. Gawi #4, panatilihing malusog vene cooling system. Kung kalaban ng makina ang maruming langis, isa pa ay sobrang init. Napakaraming init ang nalilikha ng makina. Kung walang cooling system, mabilis itong aabot sa mapanirang temperatura. Kaya mahalaga ang cooling system. Ito ang nagkokontrol ng init. Kasama rito ang coolant, radiator, water pump, thermostat, cooling fans, mga hose. Kapag maayos ang lahat, stable ang temperatura. Pero kapag may pumalya kahit isa, nagsisimula ang problema. Maliit na tagas ng coolant. Mukhang wala lang. Sirang hose? Parang minor lang. Pero lahat ng ito pwedeng magdulot ng overheating. At ang overheating ay delikado. Pwedeng mag-warp ang cylinder head. Masira ang head gasket. Lumaki ang internal parts ng sobra. At sa worst case, total engine failure. Mas delikado pa, minsan mabilis mangyari. Bago mo pa mapansin, sira na. Kaya prevention ang susi. I check ang coolant. Maghanap ng leaks. Bantayan ang temperature gauge. Pansinin ang warning lights. At huwag ipagwalang bahala ang overheating. Maraming makina ang nasira dahil sa isang beses lang na overheat. Protektahan ang cooling system, pinoprotektahan mo ang buong makina. Gawi #5, regular NA palitan yan ni bike filter. Simple. Mura. Pero madalas napapabayaan. Air filter. 3 bagay ang kailangan ng makina. Fuel. Hangin. Spark. Kung kulang ang hangin, hindi ito gagana ng maayos. Ang air filter ang sumasalo sa dumi at alikabok. Habang ginagamit mo ang sasakyan, napupuno ito. Kapag barado na, nahihirapan ang makina huminga. Bababa ang performance. Lalakas ang konsumo sa gasolina. Babagal ang response. Isipin mong tumatakbo habang nakatakip ang ilong mo. Ganoon ang pakiramdam ng makina. Ang magandang balita. Mabilis at mura lang palitan ang filter.
Pero pinapabayaan pa rin ng marami. Ang totoo, ang tibay ng makina ay hindi nakasalalay sa isang malaking desisyon, kundi sa maraming maliliit na desisyon. Ang air filter lang, hindi magic. Pero kung consistent ka, mas efficient ang makina taon-taon. At iyan ang sikreto kung bakit umaabot sa napakataas na mileage ang ibang sasakyan. Hindi dahil sa isang milagro, kundi dahil sa daan-daang tamang gawin na paulit-ulit ginagawa. Ngayon na natalakay na natin ang unang 5 gawi, oras na para pumunta sa susunod na 5. Ito ang mga gawi na kadalasang naghihiwalay sa karaniwang may-ari ng sasakyan at sa mga taong nagagawang mapanatiling maayos ang takbo ng kanilang sasakyan hanggang 500,000, 600,000 o higit pang kilometro. Ang totoo, ang haba ng buhay ng makina ay hindi nakadepende sa iisang malaking desisyon. Nakadepende ito sa libo-libong maliliit na desisyon sa loob ng maraming taon. Sa bawat pag-start mo ng sasakyan, pag-apak sa silinyador, pagbaliwala sa warning light, o pagpapaliban ng maintenance, maaari kang nagdadagdag o nagbabawas ng buhay ng makina. Ang susunod na 5 gawi ay mukhang simple, pero kapag pinagsama-sama, kaya nilang bawasan ang wear, iwasan ang mamahaling sira, at panatilihing maaasahan ang sasakyan sa loob ng mga dekada. Magpatuloy tayo. Gawi #6, iwasan yan agresibong pag-accelerate. Maraming tao ang gustong-gusto ang pakiramdam ng malakas na apak sa silinyador. Nakaka-excite. Nakakaramdam ka ng power. Pero ang makina mo, hindi ganoon ang pakiramdam. Sa bawat todo apak mo sa accelerator, hinihingi mo ang maximum performance mula sa maraming gumagalaw na bahagi. Tumataas agad ang fuel delivery. Lumalakas ang combustion pressure. Tumataas ang temperatura. At mas na-stress ang internal components. Hindi naman ibig sabihin na ang paminsang malakas na acceleration ay agad sisira sa makina. Dinisenyo ang modernong sasakyan para kayanin yon paminsan-minsan. Ang problema ay kapag naging araw-araw na ugali ito. Isipin mo ang dalawang magkaparehong sasakyan. Ang isa ay dahan-dahang minamaneho araw-araw. Ang isa naman ay laging binibigla, laging mataas ang rear at agresibo ang driving. Pagkalipas ng ilang taon, malaki ang diferensya. Mas na-stress ang bearings. Mas napapagod ang transmission. Mas mabilis masira ang engine mounts. Mas nahihirapan ang cooling system. At mas malakas pa sa gasolina. Alam ito ng mga fleet operators. Kaya ang mga taxi at delivery vehicles ay umaabot ng napakataas na mileage dahil sinasanay ang mga driver na maging smooth sa pagmamaneho. Simple lang ang teknik. Isipin mong may basong tubig sa dashboard. Mag-accelerate ka nang hindi ito matatapon. Mas magiging smooth ang driving mo. Mas kaunting init. Mas kaunting stress sa makina. At kadalasan, mas kaunting gasto sa repair. Minsan, ang pinakamabilis na paraan para umabot sa 600,000 kilometro ay ang hindi pagmamaneho na parang nasa karera ka. Gawi #7, huwag baliwalain yan yung maliliit na problema. Isa sa pinakamalaking pagkakamali ng mga may-ari ng sasakyan ay ang pag-aakalang pwedeng ipagpaliban ang maliit na problema. Maliit na tagas ng coolant. Kakaibang tunog. Banayad na vibration. Paminsan-minsang warning light. Iniisip ng marami, umaandar pa naman. Pero diyan nagsisimula ang malalaking gastos. Karamihan ng major engine failures ay hindi biglaan. Nagsisimula ito sa maliliit na problema na sana ay madaling ayusin, pero hindi pinansin. Halimbawa, may maliit kang coolant leak. Mura lang sana ayusin, pero pinabayaan mo. Bababa ang coolant. Mag-o-overheat ang makina. Masisira ang head gasket. At biglang libo-libo na ang gastos. Maliit na problema, malaking problema. Ganito rin sa mga tunog. Nakikipag-usap ang makina sa pamamagitan ng tunog. Ticking. Knocking. Squealing. Rattling. Lahat yan ay babala. Ang mga matatalinong may-ari ng sasakyan ay may simpleng prinsipyo. Kapag may mali, inaaksyonan agad. Hindi next month. Hindi kapag may extra pera. Kundi sa lalong madaling panahon.
Ganito mo maiiwasan ang malalaking sira. At ganito mo pinapahaba ang buhay ng makina. Gawi #8, panatilihing malinis Janzi makina. Kapag sinabing paglilinis ng sasakyan, kadalasan exterior lang ang iniisip. Pero ang engine bay, nakakalimutan. Mahalaga ito. Kapag malinis ang makina, mas madali mong makita ang problema. Kapag puro dumi at grasa, hindi mo mapapansin ang maliit na leak. Hindi mo makikita ang sirang hose. Hindi mo mapapansin ang mga lumuluwag na piyesa. Pero kung malinis, makikita mo agad. Halimbawa, pagbukas mo ng hood, may nakita kang bakas ng coolant. Aayusin mo agad. Kung natakpan yan ng dumi, baka huli na bago mo mapansin. Hindi kailangang showroom level ang linis. Ang goal ay kontrolado ang dumi. At mas madali ang inspection. Mas madalas mong tinitingnan katumbas equals, mas maaga mong nakikita ang problema. At tandaan, hindi mo maaayos ang problemang hindi mo nakikita. Gawi #9, sundin yan di maintenance schedule ng mahigpit. Hindi ito exciting pero isa ito sa pinaka-importante. May dahilan kung bakit may maintenance schedule ang bawat sasakyan. Sinubok ito ng mga engineer. Alam nila kung kailan humihina ang fluids. Kailan napupudpod ang parts. At kung ano ang kailangan para manatiling maaasahan ang sasakyan. Pero maraming driver ang tinatrato ito bilang suggestion lang. Diyan nagsisimula ang problema. Maging totoo tayo. Karamihan ng engine failure ay hindi surprise. Resulta ito ng paulit-ulit na delay. Spark plugs na hindi napalitan. Coolant na hindi na change. Transmission fluid na pinabayaan. Belts na lampas na sa buhay nila. Hindi kasi ito urgent. Umaandar pa. Walang obvious na problema. Kaya napopostpone. Pero sa loob, tuloy ang pagkasira. Ang mga sasakyang umaabot sa mataas na mileage ay kadalasang pag-aari ng disiplinadong may-ari. Hindi sila naghihintay masira. Pinapalitan nila bago pa pumalya. Consistent sila. May record pa sila ng maintenance. Hindi sila maswerte. Handa sila. Ang maintenance schedule ay parang mapa. Sundin mo, makakaiwas ka sa problema. Baliwalain mo, malaki ang tsansang maligaw ka. Gawi #10, gamitin yan di sasakyan ng regular. Ito ang isa sa pinaka-nakakagulat. Akala ng marami para tumagal ang sasakyan, huwag gamitin. Mukhang tama. Mas kaunting gamit katumbas equals mas kaunting wear. Pero hindi ganoon kasimple. Ang sasakyan ay ginawa para gamitin. Kapag matagal na nakatenga, may ibang problema ang lalabas. Natutuyo ang seals. Nagsisettle ang langis. Nawawala ng charge ang baterya. Nasasira ang fuel. Nagkakaroon ng moisture. Nagkaka-flat spots ang gulong. Kinakalawang ang preno. Sa ibang kaso, mas maraming problema ang sasakyang hindi ginagamit kaysa sa laging ginagamit. Kapag regular mong ginagamit, umiikot ang fluids. Napupuntahan ng langis ang lahat ng bahagi. Nanatiling lubricated ang seals. Naka-charge ang baterya. Nawawala ang moisture dahil sa init. Hindi mo kailangang bumiyahe ng malayo palagi. Kahit regular na maikling biyahe at paminsan-minsang long drive, sapat na. Isipin mo ang katawan ng tao. Kapag hindi gumagalaw, nagkakasakit. Kapag aktibo, mas tumatagal. Ganoon din ang makina. At ito ang napansin ng maraming long-term vehicle owners. Ang mga sasakyang tumatagal ng husto ay hindi yung bihirang gamitin. Kundi yung regular gamitin, maayos alagaan, at tama ang pagtrato. Mabilis nating balikan ang huling 5 gawi. Iwasan ang agresibong pag-accelerate. Huwag kailanman baliwalain ang maliliit na problema. Panatilihing malinis ang engine bay. Sundin ang maintenance schedule ng tuloy-tuloy. Gamitin ang sasakyan ng regular. Isa-isa, maaaring mukhang maliit ang bawat gawi. Pero kapag pinagsama-sama, bumubuo sila ng isang malakas na sistema na nagpapababa ng wear, pumipigil sa mga sira, at nagpapanatiling mahusay ang takbo ng makina taon-taon.
Kapag naririnig ng mga tao na may sasakyang umaabot sa 600,000 kilometro, madalas iniisip nila na espesyal ang mga makinang iyon. Pero ang totoo, karamihan sa mga makinang iyon ay tumagal dahil sa consistent na pagsunod ng mga may-ari sa mga ganitong gawi sa loob ng maraming taon. At kapag pinagsama mo ang limang ito sa unang limang gawi na tinalakay natin kanina, malaki ang tsansa na manatiling maaasahan ang iyong sasakyan kahit matagal na itong dapat pinalitan. Dahil sa huli, ang haba ng buhay ng makina ay hindi nakabase sa swerte. Nasa gawi ito. At ang mga gawi na pipiliin mo ngayon ang magtatakda kung ang makina mo ay magiging isa na namang maagang masisira. O magiging isang matibay na makina na tatagal at tatakbo sa loob ng maraming dekada. Magkita tayo sa susunod na video.